gusto kong mag-college. Kasi gusto kong maging journalist. Yang pangarap ha, para sa mayayaman yan. May mga pera silang itutustos. Pero sa gaya nating mga dukha, walang karapatan yung mga pangarap na yan sinasabi mo. Kung ikaw, ha? Hindi mo ako maintindihan at hindi ka susunod sa akin. Lumayas ka dito. Lumayas ka dito sa pamamahay ko. Pag nirecommend kita bilang isang assistant writer, pwede ka magbigay ng mga ideas mo, yung mga nasulat mo. Mas malaki yung makukuha mong pera. O Arian, malapit na yung sahod ha. Ako naman na aalalayan nyo dito sa bahay, mga gastusin. Apo, ma. Buo naman yung binibigay kong sahod sa'yo eh. Pero hindi yung kalakihan kasi di ba cashier lang naman ako. Tapos di pa ako nakatapos. Talagang masakit na ulo ko, hindi ko alam paano pagkakasyahin pang Ma! gastusin dito Ma! sa bahay. Tignan mo, oh! May trophy ako! Saya-saya ako! Tsaka masabi dito sa papel na to na lahat ng grades ko, madadagdagan sa lahat ng subjects. Mang saya-saya ako! Pangarap ko to, di ba, na maging best in writer sa buong campus. May trophy na ako! Kaya anuhin ka naman yung troping yan. Makakain ba natin yan? May pagbibili ko ba yan? May tinda ko ba yan? Eh, ma, di ba, alam niyo naman na pangarap ko maging isang writer. Balang araw. Yung writer sinasabi mo. Ito nga pinag-uusapan namin ni Arian yung gastusin dito sa bahay. Sa isang buwan, tapos ka na, gagraduate ka na, di ba? Magtrabaho ka na. O nga, Aiden. Magtrabaho ka na. Huwag ka na magkolehiyo. Kasi, ang hirap din ng mag-isa lang din bibigay ng entrega ng sweldo kay mama. Hirap mag-budget. Eh, pero, alam niyo naman, di ba, na gusto kong mag-college? Kasi gusto kong maging journalist. Alam mo ba yung sinasabi mo? Ha? Di ba pinasasaksak ko sa kukote mo? Yung mga gustong maging writer, hindi na yan karapat-dapat para sa'yo. Yung pangarap ha, para sa mayayaman yan. O nga, Aiden. May mga pera silang itutustos. Pero sa gaya nating mga dukha, walang karapatan yung mga pangarap na yan sinasabi mo. Tama si Mama Aiden. Sundin mo na lang. Huwag ka na mag-kolehiyo. Hindi rin naman natin kaya magpaaral sa'yo eh. Mahal yung bayad dun, di ba? Sa universidad na papasukan mo. Eh, ma, kaya ko naman po mag-working student ako, tapos tutulong din po ako sa inyo para pandagdag po sa tuition ko. Wala naman pong imposible na mangarap, di ba? Eh, Aiden, papahirapan mo lang sarili mo. Makinig ka na lang kay Mama. Alam ni Mama yung ginagawa niya. Siya yung magulang natin. Alam niya yung tama't mali, di ba, Ma? Nakapag-desisyon ka na pala. Hindi ka gumaya dito sa ate mo. Pagkatapos ng high school, nagtrabaho na, audition tumutulong sa akin dito. Eh ikaw, isang buwan na lang inaantay ko para makatulong ka. Yung kaibigan ko naghahanap ng katulong, dadalhin sa Maynila, mas malaki ang sweldo nun. Yun! Pumasok ka doon! Ma, hindi naman yung gusto ko sa buhay eh. Gusto kong makapagtapos ng kolehiyo, magkaroon ng magandang trabaho, maging sikat na writer, maiyahon sa buhay. Kayo, tayo. Sikat na writer. Napakataas ng pangarap mo. Eto nga ang paghahalo ko ng kakanin, ha, Eden? Madaling araw pa, nagluluto na ako, ititinda ko. Alam mo ba? Kulang pa ilagay sa tiyan natin. Anong itutustos ko dyan sa kara-writer mong yan? Eh, kaya magsisikap ako para sa atin eh. Para mabago naman yung estado ng buhay natin. Hindi tayo habang buhay na ganito. Eden Hindi ba kayo naman. nagsasawa, ate? Hindi ka ba nakikinig kay Mama? Di ba sinabi niya, huwag na magkolehiyo. Magtrabaho ka na lang pagkatapos mo ng high school. Para makatulong ka. Doon, mas makakatulong ka kaysa ilang taon pa, mag-aantay ka na ilang taon bago gumraduate. Tapos ano, ang sweldo mo, kakaparanggot lang din. Tapos, journalist, di mo ka nakakapasok na doon, mayayaman. Hindi tayo mayaman, Eden. Mahirap lang tayo. Sabihin mo pa kung di, tatanungin mo pa kung di ako nagsasawa. Alam mo, sawan-sawa na nga ako. Sa pagod sa hirap na to araw-araw. Ayun na nga, ma eh. Hindi nyo kasi ako naiintindihan. Kasi kayo, ha? Yung iniisip nyo lang hanggang dito na yung kaya natin porket mahirap tayo. Hindi tayo ganun, ma. Ano naman? Talaga naman ganun, di ba? Pag pinanganganak ka ng mahirap ka talaga. Tsaka yung pangarap, para sa mayayaman lang yun. Wala tayong karapatan. Ha? Tatak mo sa hukutin mo, Eden. Para namang hindi nag-aaral. Alam ko matalino ka. Nintindihan mo ako. Nintindihan mo si Mama. Buksan nyo naman yung mga isip nyo. Imbahin nyo ko.
ibahin niyo ko kasi kayo, ha? Kayo, mga sarado yung utak niyo! Hindi na! Gaga ka pala eh! Yan ba natututunan sa eskwelahan? Ha? Yan ang natututunan mo sa pagiging writer mo? Ipagpuko kaya yung drawing niya sa kukote mo? Ha? Yan ang natututunan mo yung sumagot ka sa akin? Kung ikaw, ha? Hindi mo ako maintindihan at hindi ka susunod sa akin, lumayas ka dito. Lumayas ka dito sa pamamahay ko. Total, may sarili ka namang desisyon, di ba? Ginagalit mo kasi si mama yan tuloy! Oo. Aalis ako dito. Papatunayan ko sa inyo na lahat ng pangarap ko sa buhay, kaya ko abutin na wala kayo. Yun lang naman sana yung gusto ko eh. Suportahan niyo ko. Pero sige, yun naman yung gusto niyo, di ba? So, madadagdagan pa ng marami. Ba yung anak mo, ma? Taas ang lipad masyado? Ito mo ugali niya kapatid mo. Nakakapangatal ng laman. Gusto mo tubig? Yeah, okay lang ako. Um, um, excuse me? Excuse me, miss? Miss? Sir, pasensya na po, pasensya na po. Sandali. Ayos lang. Sir, pasensya na po talaga. Kasi po napuyat po ako dun sa may tinatapos po kasi ako para Saglit dun lang, ha? sa school po. Ito yung kadugtong niyan. Bakit may mga story dito? May idea ka ba kung sino nagsulat ng mga to? At, sir, sa akin po to lahat. Ako po yung gumawa. Kasi po, kailangan ko po itong matapos. Sandali. Kasi, ito yung nabasa ko. Nabasa ko kasi. Bakit mo naman sinira? Maganda yung storya. Tsaka, may nabasa pa ako na, yung isang ito. Alam mo ba na bilang ako na professional writer na ng maraming taon, hindi ko to kaya. I mean, very creative. Sir, pasensya na po. Mali po yan lahat eh. Sigurado ka? Ikaw ang nagsulat nito? Opo, tinatama ko po kasi kailangan po yan sa school. Kasi po, deadline na namin bukas eh. Kaya po, pasensya na po, sir, ha? Hindi. Wala kang kailangan ipagpasensya. Janitress ka? Tama? Naka-uniform ka ng pang-janitress? Opo. Bakit ka naman nakatulog dito sa opisina ko nang nagsusulat ng ganyan? Kasi, sir, sa umaga po, nag-aaral po ako. Nag-aaral ka? Opo, sir. Kasi, Wait lang. Medyo naguguluhan ako. Working student ka ba? Yan ba yung gusto mo sabihin? Opo, sir. Kaya po, pasensya na po talaga, sir. Sandali, wala kang dapat ipagpasensya eh. Nagugulat lang ako sa mga nasulat mo. Sobrang ganda ng mga storya. Yung flow. Nabasa ko siya agad eh. Kung Salamat. working student ka, tapos janitress yung trabaho mo dito sa office, bakit hindi na lang kita i-recommend? Sir? I-recommend kita bilang isang writer. Assistant mo na. Since hindi ka pa namang graduate, working student ka, pag na-recommend kita bilang isang assistant writer, pwede ka magbigay ng mga ideas mo, yung mga nasulat mo. Mas malaki yung makukuha mong pera. May chance ka pa magkaroon ng scholarship. Pero, sir, estudyante pa po ako. Hindi naman ako professional pa talaga sa... Alam mo, kung okay lang naman sa'yo, mukha naman kasing pinagtatatapon mo yung mga iba eh. Etong folder, medyo madami siyang mga stories. Pwede ko itong ipakita sa publisher. Tapos, pag nagustuhan niya, actually, magugustuhan niya talaga to. 100%. Magugustuhan niya to. I-recommend kita.
Sir, sigurado po ba kayo? Baka mapahiya lang po kayo. Eden, siguradong sigurado ako. Ano, okay lang ba sa'yo? Sige po. O sige, bilang gante, kukunin ko to, i-recommend kita, lilibre kita ng pagkain. Salamat po, Halika sir. na! Pero sir, kapag hindi niya po nagustuhan, ibalik niyo na lang po sa akin. Pwede, hingi rin ako ng favor sa'yo. Kailangan mo pa sumulat ng maraming stories. Para may options tayo. Pero alam mo, eto pa lang, naniniwala ako, magiging successful ka. Halika na, kain tayo. Sige po, sir. Sunod po ako. Renz, Uy, pagod Josh! ako. Mamadali ka, no? Alam ko Sigurado na ka yan. bang estudyante yung nagsulat nung pinasa mo sa akin kanina? Estudyante nga! Working student pa yun, partida ha. Nakatulog dito sa opisina ko. Ako mismo hindi rin ako makapaniwala, Josh eh. Halos ako nga eh. Matagal na akong writer, yung creativity ko. Parang nahiya ako doon sa sinulat ng estudyante na nabasa ko eh. Alam mo ba, ang tagal ko na naghahanap ng mga ganong writer. Alam mo kasi sa mundo ngayon, ba, puro chat GPT na. Ayun nga eh, parang chat GPT talaga yung batang yun. Anyway, pakilala mo na ako. Oo. Gulat nga ako eh, dumiretso ka agad dito. Eden! Sir, hello po, sir. Eden, this is Sir Josh. Siya yung sinasabi ko sa yung publisher na ipapakilala ko. Josh, si Eden. Hello po. Sorry, sabi mo sa akin estudyante. Information niya. Working student siya. Yeah, my name is Joshua from POTG Publishing Company. Hello po, sir. Alam mo, nagmadali akong pumunta dito. Sa akin mo lang pinasa yung gawa niya, di ba? Kanina. Natatakot kasi ako, baka maagaw ko pa ng ibang mga publisher. Nakita ko yung gawa mo. And actually, noong una hindi ako naniwala, pina-proofread ko pa, pina-proofread ko para malaman ko baka AI yung gumawa eh. Pero nakapasa naman siya. Hihingi na rin sana ako kung papayag ka, pumirma ng kontrata sa akin, hingi na rin ako ng mga samples ng gawa mo. Sir, teka lang po. Kontrata para saan po ulit? Para makapagsulat ka, I assume na passion mo ang pagsusulat kasi kitang-kita ko naman sa gawa mo. Opo, sir. Eden, yung kontrata na yon, akala ko nga assistant writer lang yung ibibigay sa'yo nito ni Josh eh. Official writer ka. Sir, seryoso po kayo? Hindi po kayo nagbibiro? Sir, alam niyo po, matagal ko ng pangarap to eh. Siguro po, ito na yung simula para mabuo ko lahat ng pangarap ko. Eden, basta galingan mo lang lagi. Opo, sir. Nakakaasa po kayo. Pero ang masasabi ko, Renz, medyo kabahan ka na. May kakompetisyon ka na. Eden, tutulungan mo ako sa mga iba kong isusulat. Pwede tayong mag-collab. Marami din naman ako mga reader. Pero kung magko-collab tayo, bakit hindi pa ako makapag-expand? Mag-expand pa ako dahil sa'yo. Sir, makakaasa po kayo. Gagawin ko po yung lahat para po hindi masayang lahat ng tiwala na ibibigay niyo sa akin. Mabuti pa sumama ka na, mag-early out ka, sumama ka kay Sir Josh para maasikaso na yung kontrata. Saka, Renz, sorry ha. I think gusto kong mag-focus din siya sa pagsusulat. Kung problema mo man is financial, ako nang bahalang sumagot nun. Mag-resign ka na dito. Huwag mo nang pagtrabahuin yung writer natin. Hindi na. Hindi na. And, Josh, di ba meron ka pang scholarship yata para sa ibang estudyante? Kasi I think, pag nakagraduate pa lalo si Eden, mas malaki pa yung opportunities, mag-expand pa siya. Alam mo, lalo nung nagsisimula pa lang sa to si Renz, business. Mm-mm. pinapunta ko to ng Germany, doon to nag-aral. Nagpapasa lang siya sa akin ng mga gawa niya. Sir, layo naman yun, sir. Pero kahit anong gusto niyo po na para sa ikakabuti ko. Tama na. Akin na yan. Sumama ka na kay Sir Josh, ayusin mo na yung kontrata. Sumama ka na rin. Pag-usapan natin over dinner. Hindi ako tatanggi dyan. Tara na. Tara na. Salamat po. Pa, umising ka naman. Huwag mo naman akong iwan. Tayo na nga lang magkasama eh. Lumaban ka. Pwede,
ilakad kita sa mga DSWD, PCSO, para lang matulungan tayo. Maoperahan ka. Magamot ka. Tapos buntis pa ako, Ma, oh. Sino ang aalalay sa akin? Ma! Ate, Eden? Nagbalik ka. ano nangyari ka, Mama? Si Mama. May kidney failure. Stage 4. Tapos, kailangan niya pang i-bypass. Kailangan ng surgery ng heart niya. Sorry, ha? Sorry. Sorry, wala ako. Yung mga panahong kailangan niyo ako. Ma? Ma? Kising na si Mama. Ma? Ha? Si Eden, Ma, oh. Eden, anak. Balik ka. Opo, Ma. Buti inabot mo pa ako. Ano bang mga pinagsasabi mo? Hindi ka pa mawawala. Hindi ka pa mawawala. Mahirap ang sakit ko, anak. Hindi. Hindi namin kaya suportahan pa. Ano ka ba? Huwag ka mawala ng pag-asa. Nandito na ako, di ba? Ibig sabihin, gagaling ka. Kasi ako yung bahala. Ako yung bahalang gastusan ano man yung kailangan mo para gumaling ka lang, para makasama ka namin. Narinig mo si Eden, Ma? Gagaling ka daw. Gagawa doon ng paraan. Kaya, lumaban ka, ha? Anak, salamat ng marami sa'yo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ko sa lahat ng nasabi ko noon. Hindi ako naniwala sa'yo. Hindi hinihingi mo suporta. Hindi namin naibigay sa'yo. Pero nagtagumpay ka at masaya ako para sa'yo. Sorry din. Sorry din. Matagal ako hindi nang pakita kasi ginusto ko na mahanap yung maganda kong kinabukasan para sa inyo. Para bumalik ako na makikita nyo na talagang natupad ko yung pangarap ko. At simula ngayon, hindi na tayo magkakahiwalay. Nandito na ako. Hahanap ako ng magdodonor. O kahit bumili ako ng kidney para sa'yo, gagawin ko. Huwag yung problemahin lahat ng pera na gagastusin ko. Kasi marami akong pera. Kayang-kaya kong gastusan lahat ng pangangailangan mo. Lalo na ikaw, ate. Manganganak ka na rin eh. Narinig mo yun, Ma, ha? Lalaban tayo. Arian. Magpakatatag ka. Akong bahala. Huwag kayong mag-alala. Nandito lang ako. Salamat mga anak. Salamat.